Eto, pinapatulan na talaga mga kaibigan. Pumapatol na si Pangulong Marcos sa mga ginagawa ni Digong Duterte, ang dating Pangulo. Sunod-sunod na po kung ano ang sinasabi ng dating Pangulo, ngayon ay dahan-dahan na pinapatulan na ni Pangulong Marcos. Kung yung magugunita sa nakalipas na mga taon, hindi sumasagot. Pinabaliwala ng Pangulo ang mga batikos ni Digong Duterte. Pero ngayon, iba na. Pakinggan po ninyo, ito yung may kaugnayan sa sinasabing yun daw 15 mga senador ay dapat mawala para daw siguradong manalo ang mga kandidato ni Duterte. Ito yung sagot ni Pangulong Marcos sa kanyang speech dyan sa rally sa Davao Region. Kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, sabagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido, at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito. Ayan, so ayan ang sinabi ng Pangulo. Nagtataka daw siya, bakit daw ganoon? Bakit ba parang napakadali ng buhay ng tao? Na gaganon nilang ang gagawin? Okay? So, para po sa inyong kalaman, doon sa mga hindi pa alam, although nag-viral na po ito, speech po kasi ni Digong Duterte doon sa kanilang rally, isang araw dyan sa San Juan, mabigat daw talaga ang laban. At para daw siguradong manalo sila, dapat daw mawala yung 15 senador at siguradong mananalo ang kandidato ng kampo ni Duterte. Siyempre, nag-viral yan dahil isipin mo, dating presidente. Nagbibiro man siya o hindi yan dapat sinasabi dahil nagiging istorya ito at pinag-uusapan sa buong mundo. Na ang sabi pa naman niya, dapat daw patayin yung 15 senador o kaya pasabugin na lang ang Senado para daw sila siguradong manalo. Di ba? Napakasama. Napakasamang halimbawa. Kung yan ay biro o kung ano man ang kanyang ginawa, problema na ni Duterte yan kung paano ipagtanggol ang sarili. Dahil kahit biro yan, hindi yan dapat ginagawa. At dahil dyan, pinatulan nga po ni Pangulong Marcos na napakasama daw nung ganon, na bakit parang buhay na lang ng tao, napakadali sa kanilang kunin para lang manalo at sa kung anumang paraan. Kung yung magugunita, si Duterte ay napakaraming kaso sa ICC, Human Rights Violation, Crime Against Humanity. Dito marami rin 30,000 ang naging biktima ng karapatang pantao during Duterte administration. Hanggang ngayon, di nagbago. Puro patay ang sinasabi. Ayan po yan. Kaya sabi ng Pangulo, nagugulat nga siya dito sa ginagawang ito ng dating administrasyon. Hindi man niya tinukoy, pero alam na natin kung sino tinutukoy. So, katulad ng sinabi ko, after 2.5 years na matinding mga batikos, below the belt na paninira, personal na paninira ng mga Duterte kay Pangulong Marcos, hindi sila masyadong pinapatulan. Na halos hindi, pinabayaan lang. Pero ngayon, lahat ng sinasabi ni Duterte, pinapatulan na ni Pangulong Marcos. Uulitin ko yung sinabi ko noon pa na pagpasok ng 2025 ngayong taong ito, mag-iiba na talaga si Pangulong Marcos. Ito yung pagpapatunay. Hindi na niya pinalalampas ang mga pinagsasasabi ni Duterte. Pinapatulan na niya. At alam ko yan ay makakahikayat sa mga butanteng Pilipino at mamamayang Pilipino. Dahil yung ginagawang yan ni Pangulo, yan ang gustong-gusto ng taong bayan. Sumagot, ipaglaban, manindigan, ipakita yung talino at tapang. Huwag paargabyado, huwag pumayag, sobra na, tama na ang panlalait sa kanya. Dapat talagang pumalag na si Pangulong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At yan ang nakikita natin. Kaya Mr. President, dagdagan mo pa ang iyong pagsagot, ang iyong pagtatanggol sa mamamayang Pilipino, sa ating gobyerno, sa katahimikan at kaunlaran laban sa mga grupo na mapanira o sinisira ang ating bayan para lang sa interes nila na maghawak muli ng kapangyarihan, mabalik sa kanila ang kapangyarihan. So ayan po, kayong mga Pilipino dito at sa abroad, tulungan natin ang ating administrasyon. Ito yung hinihintay ninyo na matagal na magsalita na, pumatol na,
At huwag ibaliwala ang mga batikos ng grupo ng mga Duterte sa gobyerno at kung kanino man. Ipagtatanggol dahil ng trabaho at sinumpang tungkulin ng Pangulo. Ipagtanggol ang mga Pilipino para sa katahimikan, kaunlaran, magandang kalusugan at marami pang iba. Yan ay obligasyon sa ilalim ng saligang batas na sinumpaan ng Pangulo at ng mga opisyalis ng gobyerno laban sa mga taong nakakasira, sumisira, nakakalungkot dahil Pilipino. Sabi nga ng Pangulo, nakakalungkot. Pilipino, pero bakit parang Pilipino rin ang gusto nilang kunin ang buhay? Kakaiba talaga. So again, ano man ang palusot ng mga Duterte, nagbibiro, lagi naman nagbibiro, pero kahit biro yan o kung ano man ang gusto nilang palabasin, ay hindi dapat ginagawa. Actually, hindi yan biro. Kasi hindi naman niya sinabing nagbibiro siya. Nagpapalakpakan pa yung mga taga-suporta niya. Doon sa masamang plano, masamang sinabi. Kaya napakasamang huwaran, napakasamang halimbawa sa dapat huwag tularan ng mga Pilipino ang ganyang klaseng mga statement, ganyang klaseng mga pahayag ng dating Pangulo. Dating Pangulo, abogado, pero sa kanya para napakadali ng buhay ng ibang tao. Isipin mo, 15 senador. Gusto niya mawala para siguradong manalo ang kanyang kandidato. Tapos pasabugin pa raw yung Senado. Kita mo yung mga salitang niya. Anong pakinabang ng mga Pilipino sa ganyang salita kung matino ka? Kung matino kang Pilipino, may pagmamahal ka sa Pilipino, may malasakit ka sa bansang ito, wala kang makukuhang aral sa ganyang klase ng mga statement. Kaya tama lang na si Pangulong Marcos, ipagtanggol niya ang mga Pilipino. Ipagtanggol niya ang matitinong mga Pilipino sa kamay ng mga nagbubulag-bulagan, dinaho sa masamang elemento na sumisira sa kaisipan, katalinuhan, imahe ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino, ang imahe, mapagmahal, makadiyos, makatao. Malasakit. Yan tayo eh. Kaya nga lahat ng turista at lahat ng mga bisita natin, hindi tayo makalimutan ng mga foreign investor at ng mga dayuhan dumadayo sa Pilipinas kasi napakaganda ng accommodation, napakaganda ng pakikitungo at ugali ng Pilipino. Iilan lang po yung ganyan na mapanira, nakakasira sa imahe ng ating bansa. Kaya kayo mga Duterte supporters, kung diyan kayo naniniwala kay Duterte kung anong pinagsasabi niyan, bahala kayo sa buhay niyo. Ako, sasabihin ko ang totoo, ang lahat ng Pilipino o maraming Pilipino hindi maniniwala sa inyo. Ang gusto ng maraming Pilipino ay katahimikan, kaunlaran, kapayapaan, magandang asal, magandang kinabukasan, leader by example, hindi po yung kabastusan, may pagkakriminal ang dating, at kung ano-ano pa. Tapos na po yan. Hindi natin kailangan ng ganyan. Ang kailangan natin, uukit, gagabay, para sa magandang buhay at kinabukasan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Please like and share ng video ito. Dun sa hindi pa po, please subscribe. Tulungan nyo ako. Sasabihin natin ang lahat. Biro o ano, hindi dapat gawin. Kailangan maging magandang halimbawa sa kabutihan, hindi sa kasamaan.